Manuel lang po, bumabati sa inyo ng magandang umaga at mapagpalang araw mula sa Panginoon. Patuloy po akong nagpapasalamat sa inyo sa inyong walang sawang pagsubaybay, panonood, pagla-like at pag-share ng ating video dito sa One Heart Southern Baptist Church. Tayo po ay magpapatuloy sa ating aralin. Tayo po ngayon ay nasa Growing Disciple Lesson number 4 na ang pamagat ay paano ba ang manalangin o paano ba manalangin, no? Doon sa Lucas chapter 11, makikita po natin verse 1 ay tinuruan na Jesus ang kanyang mga alagad sapagkat humiling sila na sila ay turuan. Lucas 11:1 Lucas 11:1 ganito po ang sinasabi. Minsan, nananalangin si Jesus sa isang lugar. Nang siya ay matapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin tulad ng ginagawa ni Juan sa kanyang mga alagad. At sinagot sila ni Jesus, kung kayo mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang inyong pangalan, dumating nawa ang iyong kaharian, bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad din namin ang bawat nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming hayaang matukso. Kung simpleng pagtuturo, no? Na ibinigay niya sa kanyang mga alagad. Kagaya din natin ng mga tagasunod ng Panginoon, meron din tayong tanong. Panginoon, minsan kasi yung iba sa atin hindi pa nakaka-experience manalangin at natatakot pang manalangin, no? Baka magkamali or pagtawanan, no? Pagka nagkamali. So, ang panalangin po ay gusto kong ipaliwanag sa inyo mga minamahal na ang panalangin po ay iba sa dasal, no? Iba po siya sa dasal. Kasi yung iba napagkakamalan nila na yung dasal ay panalangin. Hindi po. Ang dasal po ay madali mo pong makilala ang dasal sa panalangin. Ang dasal po ay saulado, memoryado at paulit-ulit, no? Yung sinasabi dun sa Mateo 6:7 na akala nila pakikinggan sila ng Diyos sa dami ng kanilang sinasabi, paulit-ulit nila itong inuusal. At sapagkat yung iba nag-aakala na ang pakinig ng Diyos ay nandoon sa mga taong mahaba magdasal, mahaba manalangin. Pero kinondem ito ng Panginoon dito sa Matthew chapter 6 verse 7 na ang hindi dapat na kung makikipag-usap ka sa Diyos ay kasi ang pakikipag-usap sa Diyos dalawa eh. Either memoryado or nanggagaling sa puso, no? Ngayon, pagka memoryado, ang tawag doon dasal. Memoryado, saulado, paulit-ulit. Tulad halimbawa ng rosaryo. Yan, dasal yan. Memoryado, saulado, tsaka paulit-ulit. Nung araw, akala ko ang dasal ay parusa. Kasi mangungumpisal ka muna sa pare, kinukuha kami sa school eh. Sa school namin at dinadala kami dun sa simbahan para mangumpisal. Pagdating dun sa simbahan, kami ay ipapasabi ng pare kung ano yung mga nagawa mong mga kasalanan. Kukumpisal mo dun sa pare, sa booth na may putas-putas na gano'n na doon ka lang makikipag-usap sa kanya.
At pagkatapos mo masabi yung panalangin mo, sasabihin ay, okay, magdasal ka ng 10 Ama Namin at 50 Aba Ginoong Maria. Eh, akala ko noon, ang dasal o ang panalangin ay parusa. Kasi nagsabi ka ng kasalanan, pagkatapos ito yung parusa. Magdasal ka ng 10 Ama Namin at 50 Aba Ginoong Maria. Pero nung natuto na po akong magbuklat ng Bible, mula nung mabasa ko sa Biblia, na ang panalangin pala ay hindi parusa, kundi ito ay privilege na makausap mo ang Diyos. Para baga isang privilege na makausap mo si Presidente Duterte, di ba? Isang privilege na makausap mo siya, makaharap yung taong importante, no? Mahalagang tao. Ganun din naman, lalo na kung importante si Presidente Duterte, mas mahalaga ang Diyos. Mas importante ang Diyos sapagkat siya ang lumikha ng lahat ng bagay. At makikita natin, mga minamahal, na hindi parusa ang dasal o ang panalangin sapagkat yun nga, ito ay isang privilege. Hindi siya parusa. Kagaya ng tumatak sa utak ko nung may bata pa, na pagkatapos mag-confess, ito ang parusa. Magdasal ka ng 10 Ama Namin at 50 Aba Ginoong Maria. Paulit-ulit, no? Dasal po yun. Yung mga memoryado sa ulado at paulit-ulit tulad ng rosaryo. Ngayon, ano naman yung panalangin? Ang panalangin ayon sa unang Timoteo, chapter 2, verse 1 and 3, ito raw po ay isang kahilingan sa Diyos mula sa ating mga puso. Hindi sa ulado. Wala kang memoryadong sinasabi, wala kang sa uladong sinasabi, at hindi pa ulit-ulit ang sinasabi mo. Meron kang pinupunto sa sinasabi mo, no? At ito raw po ay isang pamanhik sa Diyos, pakikiusap, pasasalamat na nanggagaling sa puso ayon sa verse 3, no? Ng 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 3. At ayon sa verse 3, ito raw po ay mabuti at nakalulugod sa Diyos. At sa pahayag 8:4, ang sabi doon, ito'y parang insensong isang samyo ng insenso na mabango para sa Diyos, no? Yung panalangin. So ang tinuturo po ng Biblia, hindi po dasal, kundi panalangin. Yung sinabing prayer, ang tamang translation po niyan sa Tagalog ay panalangin, hindi dasal. Kasi yung dasal sa ulado. Halimbawa, nakikipag-usap ka kay Presidente Duterte. Sasauluhin mo ba yung sasabihin mo o kakausapin mo siya ng mula sa puso? Yung ginagawa ng mga tao ngayon, kinakausap nila ang Diyos sa ulado. Lalapit sila sa Diyos. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Pinagpala, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala din naman ang iyong anak na si Jesus. Nagtanong ang Diyos, sabi ng Diyos, anak, ano ba ang kailangan mo? Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Anak, ano ba ang kailangan mo? Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Hindi kayo magkaintindihan. Yung imbis na yung pakipag-usap mo sa Diyos ay maging pagpapala o magiging grasya, nagiging disgrasya, no? Kailangan mula sa puso para magkaintindihan kayo. Ano ba talaga gusto mo? Sabihin mo sa Diyos ng direkta. Huwag mo sa uluhin, no? Huwag mong sa uluhin. Ayaw ng Diyos ng gano'n. Kagaya nga ng yung mga umakit ng ligaw dyan, no? Sinasaulo yung mga sinasabi. Hindi sila nagkakausap ng puso sa puso ng kanyang nililigawan. Karamihan naman ang gumagawa dyan, yung mga torpe, no? Torpe sa panliligaw, hindi marunong manligaw. Sinasaulo yung mga sasabihin. Sabi niya doon sa babae, mahal na mahal kita. Ang sagot naman ng babae, anong gusto mo? Kape o gatas? Mahal na mahal kita. Paulit-ulit na gano'n. Kasi sa ulado, hindi sila magkaintindihan nyo. Hindi magkasalubong. So, kausapin natin ang Diyos mula sa puso. Yun po ang sinasabi ng Bible. Puso sa puso.
Sapagkat ang Diyos ay tumitingin sa puso. Hindi sa sinasabi ng bibig, hindi sa haba ng sinasabi, kundi yung laman ng sinasabi, no? Yan ang importante. Ang pananalangin kasi ay hindi sa pamamagitan ng sariling kakayahan, hindi sa kakayahan ng laman, kundi sa lakas at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Makikita natin yun sa Roma 8:26, no? Ganito ang sabi. Kaya hindi naman tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu. Sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. So, pag nagpe-pray mo kayo, huwag kayo mag-pray sa laman. Yung isa na yun, no? Yung panalangin o yung dasal, pag-pray yan sa laman kasi sinasaulado mo, sinasaulo mo, minimemorya mo, no? Bawat linya, bawat salita. At paulit-ulit pa. Yun ay pananalangin sa laman. Ayaw ng Diyos ng ganon. Ang gusto ng Diyos, kung mananalangin ka sa Espiritu. No? Manalangin ka sa Espiritu. Yung pananalangin sa puso ay pananalangin sa Espiritu yan. Tutulungan ka ng Holy Spirit, no? Tutulungan ka ng Holy Spirit na masabi mo kung ano gusto mong, kung ano ang ibig mong sabihin sa Diyos. Kung ano ang gusto mong iparating sa Diyos, no? Yun ang nais ng Panginoon. Yung hinuhugot mo mula sa puso mo, yung sinasabi. Tingnan po natin yung content o yung nilalaman ng panalangin. Balikan po natin yung Lucas 11, no? 1. Luke chapter 11. Yan. Tingnan po natin yung content ng prayer. Ano po ba ang dapat na nilalaman ng ating prayer? Una, sabi dito ay makikita natin, no? Ama, sinabi ni Jesus, no, sa kanila, kung kayo'y mananalangin, sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang iyong pangalan, dumating nawa ang iyong kaharian. So, ang nagbigay si Jesus ng pattern. Paano tayo manalangin? Pattern. Sino ho ba sa inyo marunong manahi? Ano ho ba ang tinatahi? Pattern o tela? Di ba tela? Yung iba, tinatahi, pattern no? Sinaulo talaga yung sinabi ni Jesus dito. Yung pattern, sinaulo, no? Pattern. Kaya nangyayari sa ulado. Para kang nagtahi ng pattern nun kung isa kang mananahi. Ang nagbigay si Jesus ng pattern. Sa isang mananahi, pag binigyan ka ng pattern, hintayin mo yung tela, yun ang tatahin mo. Pattern, paggagayahan mo. Ngayon. So, nagbigay si Jesus ng pattern, yun ang kagad ng tinahi, yung kagad ng sinaulo, no? Kaya dito makikita natin, pattern lang ito, no? Pattern. Ano yung unang dapat gawin pagka tayo nananalangin? Ang sabi dito sa verse 2, Ama, sambahin nawa ang iyong pangalan. Ang unang, sa pananalangin, huwag dadive agad sa paghingi. Yung iba dyan, pag nag-pray na gano'n, diretso sa paghingi. Hindi, sambahin mo muna ang Diyos. No? Ama, sambahin nawa ang iyong pangalan. Sa prayer, pag nagpe-pray kayo, unahin nyo munang sambahin ang Diyos. No? Parangalan nyo muna siya, papurihan nyo muna siya. Luwalhatiin nyo muna ang kanyang dakilang pangalan. Ganyan ang tamang pattern pagdating sa prayer. Hindi yung dive kagad sa ano. Kahit sa mga parents nyo pagka dive agad sa hingi medyo purihin nyo muna. Nay, ganda ng kilay mo Nay, ang ganda ng ano mo ang ganda ng damit mo ngayon Nay, ang ganda ng aura mo ngayon Okay, tatay, di ba? Tay, ang gwapo natin ngayon Ganun muna, hindi yung tay, pahingin 20. Tay, pahingin 100. Diretso ka kagad sa paghingi. Baka matanggihan ka kung nagkataong mainit ang ulo nun, no? Pero kung purihin mo yan, kahit mainit ang ulo, lumalamig ang ulo niya, no?
na ito namang anak ko na to, saan mo gagamitin? Yan, ibigay na kagad sa iyo, no? So, adoration muna, pagsamba. Sambahin mo muna ang Panginoon. Yun ang unang pattern sa prayer. Pangalawa, yung tinatawag na confession. Sabi rito, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinapatawad din namin ang bawat nagkakasala sa amin. Sabi dito, no? So, confession mo. Pangalawa, confession. Mag-ikumpisal mo muna. Kung meron kang mga nagawang kasalanan, magpalinis ka muna. No? Para maging karapat-dapat ka sa pagharap sa Panginoon. Sapagkat siya ay banal. No? So, magpalinis muna tayo. Confess muna natin. Pahayag muna natin ating mga kasalanan. At sabi nga doon sa 1 John 1:9, ay maaasahan natin na tayo ay patatawarin ng Diyos. No? Pangatlo, humingi ka sa Diyos ng pag-iingat, no? Protection. Sabi nga rito, huwag mo kaming hayaang matukso. 'Yon, no? O kaya ay ingatan mo kami sa masama. Ilayo mo kami sa tukso, sa kasalanan. 'Yon. Magpapa-protect ka. Magpapa-proteksyon ka sa Diyos, no? Sapagkat kaya kang ingatan ng Diyos ng higit sa kaya mong gawin sa sarili mo, no? Ang Diyos lamang ang pwedeng mag-ingat sa iyo. Pwedeng mag-ingat sa lahat-lahat sa buhay mo. Kaya, yun ang pangatlo. Hihingi ka ng proteksyon, ng pag-iingat sa Panginoon Diyos. At saka ka lang hihingi ng mga pangangailangan mo sa Diyos. Yung sinasabi rito sa chapter 11, ang sabi rito ay bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. So, yung pagkain, nahihingi din yan eh. Nahihingi din yan sa Panginoon. Ayan, sabi rito, bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. Alam niyo bang ang Diyos ay mabuti at saganang magbigay at hindi nanunumbat? No? Hindi siya marunong manumbat. Kahit ilang beses kanyang bigyan, hindi siya nanunumbat. Kaya, kung kulang tayo sa pangangailangan, hingin natin sa Diyos yung kulang at isusupply niya. No? So, ganun po ang pananalangin. Sumasagot po ba ang Diyos sa ating mga panalangin? Tingnan po ninyo sa Mateo 21:22 kung ang Diyos ba ay sumasagot. Mateo 21:22. No? Ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. 21:22, sabi rito, anumang hingi ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung naniniwala. Yun. So, importante, merong pananampalataya. Ulitin ko, anuman, kahit anong hingin mo sa panalangin, tatanggapin ninyo ito kung kayo ay may pananampalataya. Ginagarantiya po yan ng Biblia. No? Sinabi po yan mismo ng Panginoong Kristo. So, tatanggap ka ng mga kasagutan. Ang Diyos ay sumasagot sa panalangin. May sagot siya na yes. Makikita natin yan sa Gawa 10:31. Yung prayer ni Cornelius ay agad sinagot ng Diyos, di ba? Meron namang wait. Sa Lucas 18:1-7, yung persistent prayer na sinasabi ng Diyos, maghintay ka, hintayin mo yung tamang panahon. May mga panahon kasing involved, no? Na pag binigay sa iyo ng Diyos niyan, hindi ka mapapabuti. May tamang panahon para diyan. Kaya pinaghihintay ka ng Panginoon. Matuto ka maghintay, darating yan, ibibigay yan. Dahil ang Diyos ay sumasagot sa panalangin. Meron naman sa Isaiah 59:1-2, no. No, kasi hindi makakabuti sa iyo. Mapapasama ka kapag ka ibinigay sa iyo ng Diyos yung hinihingi mo. Katulad din nating mga magulang, ganun din eh, may yes, may wait, tsaka may no. Pagka humihingi sa atin yung mga anak natin, yes agad. Kapag kakalooban natin, o kaya ay alam natin hindi sila mapapasama, mapapabuti sila. Meron namang wait, mamaya na anak. Meron namang no, hindi. Kasi pag binigay ko sa iyo yan, halimbawa,
gaya ng anak mo, hingi ng candy. So, no, kasi mabubulok ngipin niya. No, makakasama sa kanya. Sabi sa unang Tesalonica 5:17, lagi raw po tayong manalangin. Lagi po tayong manalangin. Kasi, alam nyo, buhay si Satanas. At para siyang leong umaatungal na umaaligid sa atin at humahanap ng tiyempo para atakihin tayo. So, kailangan lagi kang nananalangin, lagi kang on guard sa prayer, lagi kang nagbabantay sa prayer. Ang a prayerless Christian is a powerless Christian. Ang isang Kristiyano na hindi nananalangin, walang kapangyarihan yan, walang lakas. Sapagkat hindi mo kakayanin si Satanas, may kapangyarihan siya. Ang makakatalo sa kanya ang Diyos. Kaya hihingin mo ang tulong ng Diyos, hihingi ka ng tulong sa kanya, sa Diyos, para ma-overcome mo si Satan. So, nagtataka ako doon sa ibang tao as if para silang walang problema, parang okay lang sila, hindi sila nagpe-pray, nakakarao sila ng maghapon na hindi nagpe-pray, no? Hindi lumalapit sa Panginoon Diyos. Kaya ang buhay nila magulo, kabi-kabi lang atake ng diablo, hindi nila namamalayan, no? May nagkakasakit, nababaon sa utang, natatanggal sa trabaho, mga gawa ng kaawayan gawa yan ni Satanas kung protektado mo, guarded mo sa prayer yung family mo, araw-araw ka nagpe-pray, walang palya, yung sinasabi dito sa 1 Thessalonians 5:17 na lagi raw po tayong manalangin, kailangan po natin yan. So, nagtataka ako doon sa iba na para bagang kaya-kayan lang harapin ang buhay na wala ang Diyos sa panig nila, sa piling nila. Hindi mo kayang lutasin ang problema mo na ikaw sa sarili mong lakas. No? Kailangan mo ang tulong at kapangyarihan ng Panginoon. Kaya kailangan mo ang prayer sa buhay mo. Kailangan mo ang suporta ng Diyos. Kailangan mo ang tulong ng Diyos sa buhay mo. So, kung ano ang tanggapin daw natin ng maluwag sa puso natin, kung ano ang sagot ng Diyos. Kung ang sagot ng Diyos ay yes, tanggapin natin ang maluwag sa puso natin. Kung ang sagot ng Diyos ay wait, tanggapin natin ang maluwag sa puso natin. Kung no, tanggapin din natin ang maluwag sa puso natin. Lagi nating sasabihin, Thy will be done, O Lord, not my will. Ang kalooban mo ang siyang masunod sa buhay ko. Ikaw ang higit na nakakaalam kung anong mabuti sa akin. No? Maaring kaya hindi mo pinagkaloob yung aking prayer dahil makakasama sa akin. Meron naman wait, Panginoon, maghihintay ako, kagaya ni Abraham, no? Pinangakuan siya ng Diyos na magkakaanak at taon ang binilang bago natupad. Pero hindi nag-alinlangan si Abraham. Yung kanyang pananampalataya sa Diyos ay naroon pa rin. Hindi nagbabago, no? Matatag pa rin. Kaya sana magkaroon tayo ng ganung klase ng pananampalataya sa Diyos na hindi tayo nag-aalinlangan, no? Alam ng Diyos ang kasi ang Diyos omniscient narating na niya yung future mo. Alam niya na pagka binigay niya ito, ganito ang mangyayari sa'yo. Mapapalayo ka sa kanya. Kaya hindi niya ibibigay, no? Magtiwala ka sa Diyos. Alam niya kung anong mabuti sa'yo. So, lagi tayong manalangin. Lagi nating maging buhay ang prayer sa ating mga buhay. Maging prayerful tayo, no? Lagi tayong manalangin, lumapit sa Diyos, humingi ng kanyang tulong, ng kanyang alalay. Mabuti ang Diyos, sabi nga ni Santiago, ang Diyos ay saganang magbigay at hindi nanunumba, no? Kaya ano pa ang hinihintay natin? Simulan natin ang pananalangin sa buhay natin sa araw na ito at sa mga darating pang panahon. Maging prayerful tayo lagi. Sumayin niyo po ang pagpapala ng Panginoon sa Kristo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.